Bakit ang Catholic pag sumali sa ibang Christian church, nire-require nila ito na magpabaptize ulit? Hindi po ba valid ang baptismal ng Catholic? Kaya dapat i-baptize sila ulit? So yan po yung sasagutin natin sa video na ito. So shalom everyone, this is Pastor CJ. Siguro maganda, sasagutin po natin tong video na ito sa pamamagitan ng pag-e-educate ko sa inyo kung ano ba yung tamang bautismo ayon sa Biblia. Nang sa gayon, hindi naman po nagmumukhang umaatake ako sa Katoliko at kayo na lamang po ang pumusga kung tama o mali yung bautismo na ginagawa ng Katoliko according to Bible. So let's get started. Una, simulan po natin ito sa salitang what. What is baptism? Ano nga ba ang bautismo? Una, dapat po natin maintindihan na ang bautismo po sa Greek word niyan is baptizo. Ang ibig sabihin po ng bautismo ay immersion or paglubog deep underwater. Meron ba tayong biblical proof niyan? Basahin po natin yung Matthew chapter 3 verse 16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Makikita po natin si Jesus Christ kung binautismohan, he went up out of the water. So meaning to say, siya po ay nilubog. Sinabi po ng Acts chapter 8 verse 38 to 39, then both Philip and the eunuch went down into the water, lumubog, and Philip baptized him. When they came up out of the water, so makikita din po natin, umahon siya sa tubig. So meaning to say, walang aahon sa tubig kung hindi po nilubog. So makikita po natin, ang konsepto ng bautismo ay paglubog sa tubig. So ano po ba yung nangyayari sa bautismo po ng Katolik? Ang bautismo po doon, binabasa lamang yung ulo ng baby. Hindi po nilulubog yung baby. So makikita po natin, hindi po ganun yung baptism na pinapakita ng Biblia. Kasi ang baptism po ay paglubog, immersion. Sasagutin po natin ang mga argumentong ito sa tatlong punto. Number one, hindi po sinabi ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang bautismo mangyayari lamang by way of sprinkling and pouring. Ang sinabi ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mangyayari yung bautismo at magagamit po yung mode of baptism by way of immersion, sprinkling, and pouring. So mali po yung notion ni Pastoy na sprinkling or pouring lang yung paraan po natin sa tinatawag na pagbautismo. Number two point, yung understanding po kasi ng bautismo according sa Christian tradition and Christian teaching, hindi lang po by way of immersion. Even nga yung strong concordance, mababasa po natin na itong tinatawag na bautismo, hindi lang po by way of immersion, kung hindi by way of moisten a part of one's person. So ibig pong sabihin po yan, pag sinasabi po natin na ang word baptizo, yes, principally, or itong tinatawag na first meaning po niya, yung immersion to deep into, or to deep in, or to deep into the water, hindi po ibig sabihin na yan lang po yung meaning. Kung hindi, meron mo pong marami pang meaning. And isa po dyan, yung tinatawag na to moisten a part of one's person. According po yan sa Greek concordance. And at the same time, according sa understanding ni Martin Luther sa Luther's Small Catechism, na yung tinatawag na baptism, ang meaning po niya, yung application po niya, by way of immersion, by way of washing, and by way of tinatawag na pouring. Hindi lang po by way of immersion. So mali po yung notion ni Pastor na immersion lang yung tinatawag na bautismo. Hindi po. Mali po yun. Number three, ayon sa katuruan ng mga apostol, makikita po natin sa banal na kasulatan, meron pong sinasabing may immerse. Yes, pero hindi po lahat immerse. Kahit na nga ang Panginoong Jesucristo, kahit hindi po yun na Christian baptism, yung natanggap po niya, bautismo po yun na ginawa ni Saint John the Baptist. Ang bautismo po natanggap po natin, yung bautismong isinugo ng Panginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 28, verse 19. Hindi po yung kay Saint John the Baptist. Kasi yung kay Saint John the Baptist, wala po tayong matatanggap na grasya po doon. Yung matatanggap po natin na bautismo dapat is yung bautismo na isinugo ng Panginoong Jesucristo, kasi nandyan po yung grasya. Hindi po yung bautismo po ni Juan. And even yung bautismo ni Juan na ginawa doon sa Panginoong Jesucristo, hindi po by way of immersion. Yes, pumunta po sa tubig. Kasi nandoon po kasi sa river si Saint John na the Baptist. Pero hindi po ibig sabihin na, kung titignan po natin yung konteksto sa tinatawag na bautismo, after the baptism, he went up to the water. Ibig po sabihin po niyan, ibig sabihin na ang Panginoong Jesucristo lumabas po siya sa tubig o umahon po siya sa tubig. Bakit? Kasi lumubog po siya doon . Pero hindi po ibig sabihin na nalapawan po yung yung ulo po niya sa tubig. And according sa Christian tradition, gumamit po ng tabo si Saint John na the Baptist. Tabo po sa atin ngayon Ewan ko lang kung ano po yung, basta gumamit po siya ng instrument to pour the water sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa Christian tradition, yung symbol o yung tinatawag na parang presentation po sa bautismo
ni St. John doon kay Panginoong Jesucristo, nakapuring. Hindi po by way of immersion. Okay. So, yan po. Number 2, si St. Paul, binautismuhan, hindi po by way of immersion kasi binautismuhan po siya sa loob po ng bahay. Acts chapter 8 verse 18 to 19 or 17 to 19 rather. So, makikita po natin na si St. Paul pumasok doon sa bahay, nandoon sa loob ng bahay, pumasok si Ananias, pinatungan po siya ng kamay. Then after on that, may mga nahulog na mga kaliskis sa kanyang mga mata. And at the same time, after on that, binautismuhan po siya. Saan po? Sa loob po ng bahay. So hindi po pwede na ilulubog po siya doon kasi siyempre disyerto yung Middle East, Jerusalem. So hindi po mangyayari po yung too deep. So kaya nga, again, wala pong tutol ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana na one of the modes of baptism, immersion. At gumagawa po ang Iglesia Katolika sa bagay na yan. Kaya nga po meron po tayong mga parokya na meron po mga baptismal tub. Di ba? Kasi kung gusto ng catechumen na magpabautismo po siya by way of immersion, mangyayari po yan. Pero mostly sa practice po natin, lalo na po sa Pilipinas, kasi most na binabautismuhan mga bata. So kaya nga pupuring or tinatawag na sprinkling. Mali po ba yun? Hindi. Kasi yung practice na yan, nanggaling po yan sa mga apostol mismo. Sa doktrina po mismo ng mga apostol na itinuturo from the 1st and 2nd century. Ano po yung basis po natin? Yung Didache, one of the oldest document ng Christian na religion. At sinabi ng Didache na yung tinatawag na mga apostol noon sa katuruan ng mga apostol, pag mag-a-administer po sila ng bautismo, gagawin po nila yung tinatawag na pouring or sprinkling. Yan po. So, kung sasabihin po nila na mali po yung bautismo ng Katoliko, pouring and sprinkling, mag-aral pa po kayo ng mabuti concerning Christian tradition. Bakit po? Kasi, kung hindi po kayo mag-aaral ng mabuti concerning Christian tradition, hindi nyo po malalaman po yung katotohanan. At mananatili po na yung style po ni stereotype, kung baga. Kung ano po yung narinig lang ninyo, hindi po kayo nagre-research kung ano po yung ginawa ng unang mga Kristiyano. So, mangyari po dyan, talagang ililihis po ninyo yung tinatawag na tao. And lastly, sa scripture po kasi, gumamit po sila ng term na baptism, hindi po ibig sabihin na immersion lang. For example, yung 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 2, yung mga Israelita, yung dumaan po sila sa dagat. So, ang ginamit po ni St. Paul, the term po doon, na bautismuhan silang lahat. Ibig po bang sabihin na deep into the water po sila? Hindi po. Hindi. Dumaan lang po sila pero nabautismuhan po sila. So, ibig sabihin, yung understanding po ng word na baptism, hindi lang po nakatali doon sa immersion. Hindi po. Bakit po? Kasi according to St. Peter, 1 Peter chapter 3, verse 18 to 21, yung bautismo hindi po paghuhugas sa ating katawan, kung hindi ang paglilinis sa konsensya po natin. Sabi sa'yo, patanlag na to, kung baga. So, yan po mga sir. So, itong sinasabi ni Pastoy, partly correct, partly wrong. Bakit partly wrong po? Kasi meron po siya mga information hindi po niya sinasabi. Hindi po niya sinasabi dahil hindi po niya alam or hindi po niya sinasabi dahil gusto po niyang tabunan or hindi po niya isabi yung tinatawag na katotohanan. So, pagsisinungaling po yan. And alam naman po natin kung sino po yung ama ng mga sinungaling, ang Diablo. So, itong taong ito, o anak po siya ng tinatawag na Diablo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until
until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Pangalawa po is yung why. Why we need to be baptized? Bakit kailangan bang mabautismuhan tayo? Dahil po ang bautismo ay simbolo ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So makikita po natin sinabi dito ni Peter na repent and be baptized. So hindi po pwedeng paghiwalayin yung repentance. So ibig sabihin, nagsisisi po ang isang tao sa kanyang mga kasalanan at tatalikuran niya na yung kanyang mga kasalanan kapag siya po ay nagbabautismo. Ang tanong, yung baby po ba na binabautismuhan sa Katoliko ay meron na bang kakayanan na makapagsisi o makapagrepent sa kanilang mga kasalanan? Pangalawang tanong, meron na ba talagang kasalanan ang mga bata? Kasi para sa akin, wala pa pong nagagawang kasalanan ang mga bata, kaya naman wala po silang dapat ilubog sa bautismo. Kaya nga po sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 19 verse 14 ay ganito. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos." Ang mga bata po pala ay ililigtas ng Diyos. Hindi po ito mapupunta ng impyerno. Bakit ba ang tao napupunta ng impyerno? Because of sin. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang bata, sinabi ni Lord, ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Why? Because sila po ay wala pang nagagawang kasalanan. Sila po yung mga muwang pa sa kasalanan. Dapat po nating tandaan na turo ng ating Panginoong Jesucristo na kapag hindi ka ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos. And at the same time, ang tinutukoy po niya rito, lahat po ng tao. Wala pong tinatawag na exempted. Sa makatuwid, kasali po dito yung tinatawag na bata. So ang kaligtasan na matatanggap po ng mga sanggol or ng mga bata is pamamagitan po nito. Matatanggap po ng mga bata at mga sanggol ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo by way of baptism. So kaya nga sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, babautismuhan po yung mga sanggol at mga bata. Bakit po? Kasi gusto po ng simbahang Katoliko na mailigtas itong mga taong ito, itong mga batang ito. Dahil yan po yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sagutin po natin itong kaibigan po nating si Pastor CJ. Ginamit po niya ang Acts chapter 2 verse 38. Sa pagbibigay pruweba na yung bautismo daw po ay dapat daw po tayo magsisisi. At hindi daw po pwedeng ipaghiwalay yung pagsisisi at tinatawag na bautismo. Yes, para po doon sa mga malalaki na. And remember, sa sitwasyon po ng mga apostol po noon, dapat muna nilang i-convert first yung tinatawag na mga malalaki. So kaya nga, before tatanggapin po yung bautismo, dapat magsisisi po sila muna. Yan po yung tinutukoy po dyan sa Acts chapter 2 verse 38. Pero hindi po niya ipinagpatuloy yung 39. Dahil itong pangakong ito, itong kaligtasan, hindi lang po para sa mga malalaki, kung hindi para din po sa ating mga anak. And remember, yung ginamit sa English na term, children. Pag sinasabing children, plural form po yan sa tinatawag na child. So sa makatwid, yung bautismong tatanggapin ng mga malalaki, hindi lang po para sa mga malalaki, kung hindi para din po sa mga sanggol at sa mga bata. Yung sinabi po na children sa Acts chapter 2 verse 38. So ngayon, ang sinasabi niya, makapagsisisi po ba yung tinatawag na mga bata? Meron po ba silang pagsisisihan? Actually, wala po. Wala po silang pagsisisihan dahil wala pa po silang nagawa na actual sin or personal sins. Ang magsisisi lang po ay yung mga taong nakagawa na po ng tinatawag na kasalanan. Personally and actually. Yun, yung actual na kasalanan, yung ginawa po niya to violate the will of our Lord. Pero ang mga bata, hindi po actual or personal sin ang natanggap po nila. Ang natanggap po nilang kasalanan ay yung kasalanan na galing sa una po nating mga magulang, si Adan at saka si Eva. Meron po ba tayong mabasa sa banal na kasulatan na kasali po yung mga batang yan sa kasalanan? Titingnan po natin at mabasahin. Romans chapter 5 verse 12. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga kababayan, mga kapatid. At pakinggan po ninyo kung ano po yung sinabi ni St. Paul po rito.
Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Sino po yung tinutukoy po dito na lahat? Yung tao. Lahat ng tao. And according to Salmista David, Salmo 51:5, babasahin po natin, mga kababayan, mga kapatid, para makita po at maintindihan po natin, mga kaibigang, mga hindi Katoliko, na yung mga sanggol, meron na po silang mga kasalanan, pero hindi po kasalanan aktwal o kasalanan personal. 51:5, ano po yung sinabi po rito? Mula pa lang sa sinapupunan ng aking ina, ako'y masama na. Makasalanan na ng isilang. So, ibig pong sabihin po niyan, mga kababayan, mga kapatid, kailangan po ng bautismo yung mga bata. Bakit po? Kasi yung mga bata, meron na po silang kasalanan at dapat itong tanggalin sa pamamagitan ng bautismo. Para according to St. Peter, yan po yung magliligtas po sa atin. Bakit po? Kasi magiging isa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ginamit po niya ang St. Matthew chapter 19, verse 14, na sinabi ng Panginoon, hayaan ninyo ang mga bata lumapit sa akin. Kasi gaya sa katulad nila, ang kaharian ng langit. Ay, totoo po yun at sumasang-ayon po ako niyan. Pero hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na maliligtas na po yung mga bata. Gaya lang po sa mga katulad nila. In what way po ba matatanggap po natin o matatanggap po nila ang kaharian ng Panginoong Diyos kung hindi po natin pipigilan ang mga bata na lalapit sa pamamagitan po sa atin, na lalapit sa Panginoong Jesucristo? In what way po na makalapit po yung mga bata at mga sanggol sa Panginoong Jesucristo? Yung mag-i-imagine lang po tayo na ang mga bata ay nakalapit na sa Panginoon? Hindi po. Meron pong paraan kung paano po tayo makalapit sa ating Panginoong Jesucristo, and especially itong mga batang ito, itong mga maliliit na ito. Makakalapit lang po yung mga bata at mga sanggol sa ating Panginoong Jesucristo by way of baptism. Galatians chapter 3 verse 27. So kung makakatanggap po itong mga sanggol na ito, itong mga batang ito ng bautismo, pagkatapos namatay po sila, hindi na po sila lumaki, namatay po sila at hindi po sila nakagawa ng aktwal na kasalanan, at talagang mapupunta po sa langit. Kasi yan po yung pangako ng Panginoong Jesucristo na gaya sa katulad nila ang kaharian ng tinatawag na langit. In what way? Dapat magiging isa po sila sa Panginoong Jesucristo. Ililigtas po sila sa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng ginawa po niyang tinatawag na bautismo. So yung sinabi ni Pastor David na sa opinion niya lang na wala pong kasalanan ang mga bata, mali po yun. Opinion niya lang po yun. Pero ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang mga bata, meron na po silang kasalanan. Pero hindi po kasalanan aktwal, hindi po kasalanan personal para magsisi po sila. Kung hindi, yung kasalanan na yun, yun po yung natanggap po nila galing sa ating unang mga magulang, Adan at saka si Eva. Hindi po natin ito kwento. Binasa po natin sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, kung hindi po pababautismuhan itong mga sanggol at mga bata, itong mga kagaya po natin mga kaibigan ng mga sulpot, kagaya po sa mga sulpot natin mga kaibigan, rather, ibig sabihin, mananagot po sila sa mga kaluluwa ng mga batang ito, ng mga sanggol na ito. Bakit po? Kasi sila po mismo ang pumipigil na makalapit itong mga batang ito sa ating Panginoong Jesucristo. At meron pong sinabi ang Panginoong Jesucristo sa mga taong ito na pumipigil. At ginagawa po nila na magiging magkasala itong mga batang ito ng dahil po sa mga taong ito. 18:6, ito po yung sinabi, ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa lieg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. So kung itong si Mr. David, itong si Pastor David, magiging dahilan po ito na hindi po makalapit ang mga maliliit na mga batang ito sa ating Panginoong Jesucristo by way of baptism, dapat po bigyan po natin sa yung suggestion na talian nyo po yung lieg po ninyo ng gilingang bato at itapon nyo po yung sarili po nyo doon sa dagat. Kaysa magiging party po kayo na magiging masama itong mga batang ito at hindi makakapunta po sa langit.
So kaya nga ang simbahang Katolika, babautismuhan po itong mga sanggol na ito, itong mga bata na ito. Bakit po? Kasi ang objective ng simbahang Katolika, itong tinatawag na salvation, kagaya sa objective ng ating Panginoong Jesucristo. So ang pagsisisi at bautismo, para doon sa mga malayo, yung mga nakagawa na po ng kasalanan. Pero ang itong mga batang ito, bautismo lang po, okay na po yun, para matanggal po yung kasalanan, natanggap po nila, galing po sa ating unang mga magulang. Yan po yung reason bakit po tayo nagbabautismo ng mga bata at mga sanggol. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.